Para sa ating text for today, tayo po ay pupunta sa Revelations chapter 3, verse 14 to 22. Revelations chapter 3, verse 14 to 22. Babasahin po natin ito sa ang bagong ang Biblia. At kung nariyan na po kayo, ay samahan niyo akong basahin ito. At sa anghel ng iglesia sa Laodicea ay isulat mo, ang mga bagay na ito ay sinasabi ng amin, ng saksing tapat at totoo, ng pasimula ng paglalang ng Diyos. Alam ko ang iyong mga gawa, ikaw ay hindi malamig o mainit man. Ibig ko sanang ikaw ay malamig o mainit. Kaya dahil ikaw ay malahininga at hindi mainit o malamig man, ay isusuka kita mula sa aking bibig. Sapagkat sinabi mo, ako'y mayaman at naging mariwasa at hindi ako nangangailangan ng anuman. Hindi mo nalalamang ikaw ay aba, kahabag-habag, maralita, bulag at hubad. Ipinapayo ko sa iyo na bumili ka sa akin ng gintong dinalisay ng apoy upang ikaw ay yumaman at ng mapuputing damit upang iyong maisuot at upang huwag mahayag ang iyong kahihiyang o kahiyahiyang kahubaran at ng pampahid na ilalagay sa iyong mga mata upang ikaw ay makita. Ang lahat na aking iniibig ay aking sinasaway at dinidisiplina. Ikaw nga'y magsikap at magsisi. Makinig ka, ako'y nakatayo sa may pintuan at tumutuktok. Kung diringgin ng sino man ang aking tinig at buksan ng pinto, ako'y papasok sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Ang magtagumpay ay pagkakalooban ko na umupong kasama ko sa aking trono. Gaya ko naman na nagtagumpay at umupong kasama ng aking ama sa kanyang trono. Ang may pandinig ay makinig sa sinasabi ng Espiritu sa mga iglesia. Purihin ang salita ng Panginoon. Okay, magandang hapon po sa inyong lahat. Ito po ang ating pagbubulay-bulayan na bahagi ng salita ng Diyos at pinamagatan po natin ang ating pag-aaral, Be Faithful as a True Witness, the Church's Duty on Earth. Be faithful as a true witness, the Church's duty on earth. Marami po sa mga tagapangaral sa panahon natin ngayon ang umiiwas na magturo o mangaral mula sa aklat ng Apokalipsis o ng Revelation sapagkat iniisip nila na ang mensahe ng aklat na ito ay hindi na napapanahon para sa mga iglesia sa panahon natin sa kasalukuyan. Pero hindi ganito ang aking paniniwala. Totoo na ang mga iglesia na tinutukoy sa bahagi na ito ng sulat ni Apostol Pablo na tinatawag na Apokalipsis ng mga 7 iglesia ay mga totoong historical churches. But even though na hindi na po nag-i-exist ang mga iglesia na ito sa panahon natin, meron pong mga katangian na mapapansin natin mula sa mga iglesia na ito. Meron silang mga struggles na pinagdaanan nung panahon nila na maaari po nating magamit para tayo po ay may matutunan sa panahon natin ngayon. Therefore, the commendations, the admonitions, the rebukes, the warnings, and even the promises are all still applicable for the church today. So wag po nating sabihin na dahil sila ay mga non-existing churches na, baga wala na po itong mga iglesia na ito sa ibabaw ng mundo ngayon, ay hindi na relevant sa atin ang mga sinulat dito. Ang totoo niyan, napakahalaga ng mga pinagdaanan nila at ang kanilang mga halimbawa para matutunan ng mga iglesia sa kasalukuyan. Sabi nga ni C.H. Spurgeon sa isa niyang sermon 152 years ago na, tinagalog ko na lamang po, sabi niya, walang kasulatan ang kailanman naluluma. Ang sulat sa iglesia ng Laodicea
ay hindi isang lumang liham na maari na lamang itapon sa basurahan at kalimutan. Ang kasulatang ito ay hindi isinulat upang turuan lamang ang mga taga-Laodicea. Meron itong mas malawak na layunin. Ang mismong iglesia sa Laodicea ay matagal nang naglaho. Ngunit may mga Laodiciano pa ring umiiral hanggang ngayon. Higit sa lahat ng iba pang mga sulat, ang liham sa mga taga-Laodicea ang siyang pinaka-angkop na mensahe para sa kasalukuyang panahon. Bakit nga ba iniwanan ng Panginoon ang iglesia sa ibabaw ng mundo? Bakit hindi niya isinama ang mga mananampalataya nung siya'y pumanik sa langit doon sa Acts chapter 1? I believe that He did so because He wanted the church to continue what He has started. Wala man dito sa mundo ang ating Panginoong Hesukristo ngayon, iniwanan niya ang iglesia para ipagpatuloy ang kanyang pinasimulan. I don't think the church is here on earth para lamang mag-enjoy sa pag-worship sa Diyos pagka Lord's Day. Ako hindi naniniwala na ang iglesia ay iniwanan ng Panginoon sa mundo para lamang i-maintain yung fellowship among believers or to even extend benevolence sa mga unbelievers. Of course, mahalaga po yung mga bagay na yan. Kailangan natin ng mga bagay na yan. Essential yan para sa buhay ng isang totoong iglesia. Pero, kung sasabihin natin ang iglesia ay umiira lamang dahil sa mga bagay na ito, worship, fellowship, mission, marami po tayong nakakaligtaan. The church is here on earth also because we have been commissioned and expected to perform a very important task that only the church can do. Meron po tayong katungkulan na iniwanan sa atin mismo ng ating Panginoong Hesukristo. At ano po ang katungkulan na yon? Yan ay ang dali ng mensahe ng Ebanghelyo sa buong mundo in behalf of the risen Lord. Kaya gusto ko i-summarize ang ating pag-aaral ngayon. The authentic church replicates the Lord Jesus Christ as a faithful and true witness in this world. Ang totoong iglesia ng ating Panginoong Hesukristo, ginagaya siya sa pagiging isang tapat at totoong saksi dito po sa ibabaw ng mundo. So tatlong bagay po yung gustong bigyan ng diin from this passage na binasa sa atin ni Gewel kanina. Una, whatever is detrimental to our testimony as a church, we must avoid. Pangalawa, whenever remedies of grace are available for sins, we must appropriate. Pangatlo at huli, when sure rewards for those who adhere are promised, we must anticipate. Okay, so tingnan muna natin yung una. Whatever is detrimental to our testimony as a church, we must avoid. Yung magiging hadlang para sa ating mabisang pagpapatotoo bilang isang iglesia sa mensahe ng Panginoong Hesukristo dapat nating iwasan. Again, ang iglesia po na ito sa lugar na tinatawag na Laodicea ay totoong iglesia. Bagamat hindi na siya umiiral ngayon, siya ay totoong iglesia na umiral noon. However, naniniwala po ako na ang kasaysayan hindi dapat ulitin. Actually, ang view ko regarding history, it's not a cycle. Sabi kasi ng iba, di ba, history only repeats itself. Ako naniniwala, hindi dapat ganon. Totoong napag-aaralan ng kasaysayan, dapat ang kasaysayan dahil napag-aaralan, meron tayong matutunan. Hindi ibig sabihin uulitin natin kung ano yung nangyari sa kasaysayan. So we should avoid whatever this church in Laodicea did para ma-displease ang Panginoon. Marami silang ginawa na hindi nalugod ang Panginoon. At sa pag-aaral natin, sana maiwasan natin ang mga iyon. So dito, at least two, ang gusto kong i-highlight. First, an ineffective witness caused by indifference. So yun yung unang dapat nating iwasan. Dapat nating iwasan na maging indifferent dito sa mundo na ito na nagiging dahilan kaya ang ating pong pagpapatotoo nawawalan ng kapangyarihan.
Yung pong titulo sa verse 14 na tinawag ng amin ang tapat at totoong saksi, ang tinutukoy po niyan ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. At ito ay nagpapatunay na ang patotoo ng ating Panginoong Hesukristo bilang anak ng Ama ay very remarkable nung nandito pa siya sa ibabaw ng mundo. Ang buong salita ng Diyos na nakasulat ay magpapatunay na ang ating Panginoong Hesukristo sa kanyang patotoo, sa kanyang pagiging saksi ng Ama ay walang kapintasan. Tandaan natin, ang Panginoong Hesukristo nung nandito siya sa ibabaw ng mundo, siya po ay nilitis, tinugis, at pinilit na mapatunayang may sala ng religious group nung panahon na yon. Tandaan niyo si Caiaphas, na high priest and the Jewish council. Diba? Nagkaroon sila ng alliance. Sabi dun sa Matthew chapter 26 verse 59 to 60, naghanap ang mga punong pari at ang buong sa Sanhedrin ng huwad na katibayan laban kay Jesus upang siya'y kanilang maipapatay. Subalit, wala silang natagpuan. So ito po mga tao na ito yung nagre-represent ng religious group nung panahon ng Panginoon. And they were against Jesus. Naghanap sila ng lahat ng ebidensya para ang Panginoon ma-execute. Pero sabi, dun sa beginning ng verse 60, subalit wala silang natagpuan. So anong ginawa ngayon ng religious sector? Pinasa nila sa secular sector, no? Sa government, sa Roman government, ang kaso ng ating Panginoong Hesukristo. Dinala siya sa harapan ni Herodes at saka ni Pilato. Diba mga Roman leaders? Ano nangyari? Siya nilitis at ang sabi ng dalawang ito dun sa Luke chapter 23 verse 13 to 15, ang taong ito'y walang ginawang nararapat sa parusang kamatayan. Tingnan mo. Yung religious sector, wala silang natagpuan laban sa Panginoon. Ipinasa sa government. Nung nilitis ng government, anong sabi nila? Wala kaming makita na sapat na dahilan para siya'y patawan ng parusang kamatayan. Pinapatunayan lamang na ang Panginoon blameless. Ang Panginoon, ang kanyang testimony, clean. No? As to the Lord's testimony before the Lord, He was perfect. There is so much power in a faultless witness. Kaya ang Panginoong Hesukristo, di ba? Bagmat marami talagang lumalaban sa Kanya, hindi mapasubalian ang Kanyang mga salita. Sapagkat ang Kanyang salita ay binaback upan ng Kanyang perfect testimony. Makapangyarihan ang patotoo na walang kapintasan. Ang nakakalungkot lang sa iglesia ngayon, diba? Sa mga iglesia ngayon, katulad ng iglesia sa Laodicea. Diba? Napakaraming maipipintas sa kanilang patotoo. Tingnan niyo po sa verse 15 and 16. Simulan natin dyan. Ang sabi dito sa ating text, alam ko ang mga gawa mo, hindi ka malamig ni mainit. Nais ko sana ikaw ay malamig o kaya mainit. Kaya dahil ikaw ay maligamgam o malahininga. Sabi sa ABAB translation, hindi malamig ni mainit man, isusuka kita o iluluwa kita. Anong ibig sabihin ng Panginoon dito doon sa salitang maligamgam o malahininga? Sa history, sangayon kay Kistemaker, isang scholar, merong evidence na ang Laodicea ay merong access doon lamang sa mainit na tubig. Warm water lang yung nakukuha nilang tubig. At ang supply ng tubig nila ay mainit na tubig, which was not very palatable and usually causes nausea. Ibig sabihin, yung tubig na yon, na warm water na nakukuha nila, no, hindi kayang inumin, no? At lagi nagiging dahilan ng pagkahilo ng mga tao. So probably, yung mga tubig na nakukuha nila, very rich doon sa tinatawag na calcium carbonate content. Kaya, useless yung water nila. Indeed, Laodicea has grown as a town because of its position, conducive kasi sa commerce, no? Pero ang problema, wala silang magandang tubig. Aanin mo ang isang mayaman na syudad, no? Kung wala ka namang access sa isang malinis na tubig. Nung sinubukan ng syudad na ito na kumuha ng tubig, it can only manage
to obtain tepid emetic water. Ano ibig sabihin? Yung tubig na nakukuha nila, hindi kayang inumin. No? At pag pinilit mong ininom, mahihilo ka lamang. No? Dahil sa hindi ito malinis. So, anong connection nito? Sa sinabi ng Panginoon na ang Laodicea ay malahininga o maligamgam. No? It is very interesting to note, no, na dahil sa halimbawa na ito, it is very possible na yung unang generation ng mga members sa church sa Laodicea ay faithful believers of the Lord Jesus Christ. Maaaring ang kanilang pananampalataya glowing with spiritual fire and enthusiasm. Alam mo, masipag sila, committed sila, united sila bilang isang iglesia, which makes yung kanilang testimony sa gospel ng ating Panginoon very effective and attractive. Alam mo, pag isang iglesia, hindi pinag-uusapan dito ang dami. Kung ang isang iglesia ay mabuti ang kanilang patotoo, kung ang isang iglesia ay mayroong init ng kanilang pananampalataya, commitment sa Panginoon, ang testimony niya sa community will be very effective, no? And attractive. Kaya lang ang problema dito sa iglesia sa Laodicea, habang tumatagal ang panahon, napapalitan yung henerasyon sa church. Pangkaraniwan yan, di ba? Pag tumatagal ang church, napapalitan ng henerasyon kasi tumatanda yung mga unang henerasyon at nawawala at pumapalit yung mga bagong henerasyon. So ganoon ang nangyari sa kanila. Napalitan yung unang henerasyon na may magandang patotoo na isang bagong henerasyon ng mga miyembro na walang interes sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo in living a life of good service for the Lord or even in preaching or teaching the gospel para sa mga hindi mananampalataya. Malayo-malayo sa unang generation. Pagamat meron silang salita ng Diyos, may access sila sa salita ng Diyos, wala silang desire na pag-aralan ito. Indifferent sila. Hindi sila interesado, no, sa mga bagay patungkol sa Panginoon. And worse, wala silang interest na ibahagi ang ebanghelyo sa mga unbelievers. Yung mga nasa labas ng church. Nag-enjoy lang sila sa sarili nila sa loob ng church. Nag-enjoy lang sila sa fellowship sa loob ng church. Wala na silang pakialam pagdating dun sa utos ng Panginoon na lumabas para mangaral ng ebanghelyo sa mga hindi mananampalataya. Though the church possess genuine faith, totoo may pananampalataya kay Jesus, totoo ang doktrina, tama ang kanilang pinananampalatayanan, they were indifferent to spiritual matters and even the people of the world. Bakit mo patatawaging iglesia ng Panginoong Jesucristo sa ibabaw ng mundo? Ang iglesyang ganito, no? Na walang pakialam, indifferent sa ebanghelyo at indifferent sa mission ng pangangaral ng ebanghelyo. So katulad ng isang malahiningang tubig na hindi mo mainom at nagiging dahilan ng pagkahilo, ang sabi ng Panginoong Jesucristo, isusuka kita. Diba? Isusuka kita. At nagpapaliwanag ito kung bakit ang ating Panginoong Jesucristo, bagamat nakikilala niya ang mga gawa ng iglesyang ito, sabi niya, iluluwa niya ang iglesyang ito. Ang isang iglesia na nawala na ng pagiging epektibo sa kanyang pangangaral ng ebanghelyo, na lagi na lamang iniisip na okay na siya, basta meron siyang ganito, meron siyang ganon, may attendance sila sa church, may mga umuupo sa mga upuan pagka Lord's Day. Pero wala silang pakinabang sa ebanghelyo at wala silang pakialam sa mga hindi mananampalataya dito sa mundo. Anong tawag sa kanila? Worthless church. Worthless church. Walang pakinabang sa ganong iglesia. Kung wala silang pagnanais na maging kasangkapan ng nabuhay na muling Panginoon para sa pangangaral ng ebanghelyo sa ibabaw ng mundo. So yan ang una naging problema ng iglesia sa Laodicea. Pangalawa, a compromise of faith aggravated by ignorance. Aggravated by ignorance, a compromise of faith. So prosperity gospel, according to Wikipedia, or prosperity theology, teaches na kalooban ng Diyos para sa lahat ng Kristiyano na maging mayaman.
Alam ko nakapakinig na kayo ng ganun. Na may nangangaral sa pulpito at sinasabing, hindi kalooban ng Diyos na ang mga mananampalataya mahirap. Ang kalooban ng Diyos, lahat ng mananampalataya ni Jesus, mga tagasunod ni Jesus, mayaman. Sa madaling salita, habang marami kang pera, habang dumadami ang kayamanan mo, ay nagiging matibay ang katiyakan mo na nasa iyo ang pabor ng Diyos. Ganun ang kanilang paniniwala. At ito ang paniniwala ng henerasyon na ito, ng iglesia sa Laodicea na sinulatan ng ating Panginoong Hesukristo. Tingnan verse 17. Pinatunayan ng Panginoong Hesukristo ng kanilang akala sa kanilang sarili mali. Sabi diyan, sapagkat sinasabi mo, mayaman ako, masagana at wala nang kailangan pa, hindi mo alam na ikaw ay aba, kawawa, dukha, bulag at hubad. Pansinin niyo po yung formula na ginamit ni John dito sa kanyang pagsusulat. Sapagkat sinasabi mo, pero hindi mo alam. Ito mo yan? Bagamat sapagkat sinasabi mo, pero hindi mo alam. No? Ibig sabihin, merong pananaw ang iglesia na ito sa Laodicea patungkol sa kanyang sarili na akala niya tama. Pero ang totoo, hindi niya alam, nagkakamali siya. The church at Laodicea argued by saying, mayaman kami, prosperous kami. Ano? Ang ibig sabihin, hindi na namin kailangan na anuman. No? Satisfied na kami. Okay na kami. Pinapatunayan nito na sila ignorante kung ano ang tingin ng Diyos sa kanilang kondisyon. Mayaman kami. Sapat na yun. Ang problema, nakatingin na lang sila sa kanilang sarili, nalimutan nila kung paano sila tinitingnan ng Diyos. Pero totoong mayaman ang iglesia sa Laodicea sa panahon na ito. Actually, sabi ni Kistemaker sa kanyang commentary noong AD 60, isang malakas na lindol ang tumama sa lungsod ng Laodicea at tuluyang sumira rito. Nag-alok ang pamahalaan ng tulong pinansyal upang maibangon ang lungsod. Ngunit tinanggihan ito ng mga taga-Laodicea. O di ba sa atin, pagka tinatamaan ng malakas na bagyo, o kaya lindol, nagbibigyan ng tulong pinansyal ng gobyerno, di ba? Gaagawan ng mga tao. No? Kami muna unahin nyo. No? Kami muna bigyan nyo ng tulong. Pero sila, nung nagalok ang government, sabi ng mga taga-Laodicea, hindi namin kailangan ng tulong ng gobyerno. Ano? Sabi nila, itatayo namin ang aming sariling lungsod gamit ang sarili naming kayamanan. Marami silang pinagkukunan ng kita. Kaya ang Laodicea ay isa sa mga pangunahing sentro ng kalakalan at nagkamit ng malaking yaman at impluensya. Umunlad ang industriya ng lana o wool sa lungsod sa pamamagitan ng paggawa at pagluwas ng dekalidad na black wool. No? Gayunman, gayon din ng paggawa ng mga kasuotang pangkaraniwan at mamahalin. So meron silang textile industry. No? At naging famous sila. No, hindi lang sila nag-i-import, nag-i-export din sila. No? Bukod dito, naging tanyag din ang Laodicea dahil sa maunlad nitong paaralan ng medisina sa dalubhasa sa paggamot ng mga sakit sa tainga at mata. So nakagawa sila ng isang pamahid para sa paggamot ng namamagang mga mata. Dahil sa pamahid na ito na ginawa mula sa tinatawag na Phrygian powder, ang kanilang paaralan ng medisina ay naging bantog sa buong daigdig. Kumbaga, marami silang source of income. No? Maraming pinagkukunan ng kayamanan ng city na ito, kaya napakayaman nila. Kaya nung sinabi ng Laodicean church na mayaman kami, hindi sila nagsisinungaling. Ano? Totoong mayaman sila, totoong marami silang resources. This, however, was not the only problem they had. No? Yung tingin nila sa sarili nila, mayaman sila at hindi nila kailangan naman. Ang isa sa mga naging worst na problem nila yung politics. No? Dito po sa lungsod na ito. During this time, para ikaw ay magkaroon ng access sa commercial world, kasi marami dito business people, kailangan mong mag-register sa mga tinatawag na guild. At itong mga guild na ito, pagka nagpa-member sa kanila, nire-require nila na sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Just imagine.
Ikaw ay iglesia sa Laodicea. Mga member nila sa church, maraming mga businessmen. Maraming mga naghahanap buhay. No? Maraming mga nagbebenta at bumibili. Para ikaw ay magkaroon ng access sa commercial world, kailangan mong magpa-member sa mga ganitong samahan na pipilitin kang sumamba sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Kaya anong nangyari sa iglesia sa Laodicea? Nag-compromise sila ng kanilang pananampalataya. Sapagkat ayaw nilang mawalan ng access sa material prosperity, no, nag-compromise sila ng kanilang witness sa ating Panginoong Jesucristo. Kaya sila bilang isang iglesia na walan sila ng kapangyarihan na maghayag ng ebanghelyo. Paano ka magiging makapangyarihan sa paghahayag ng ebanghelyo kung nagko-compromise ka sa pagsamba sa Diyos-Diyosan? Yan ang naging problema nila. Dahil hindi nila kayang isuko ang kayamanan at ang kanilang comfort at ang kanilang mga resources, pinili nila mag-compromise ng kanilang pananampalataya. So the church at Laodicea thought that they are wealthy, pero ang kanilang spiritual condition ay hindi okay. Nag-compromise sila ng kanilang pananampalataya, nag-pretend sila na okay sila, pero hindi. Maaring tumanggap sila ng maraming pabor sa tao, pero ang problema, hindi nila tananggap ang pabor ng Diyos. At yun ang mas nakakatakot. Diba? Na hindi mo tanggapin ang pabor ng Diyos. Ang tanggapin mo ay ang kanyang disfavor. Kaya tayo po'y nandito sa ibabaw ng mundo para maging saksi ng ating Panginoong Jesucristo. Therefore, yun ang unang priority. Yun ang top priority natin. Diba? Yung maging mabisang saksi tayo ng Ebanghelyo ng Panginoon at ng kanyang salita. So, hindi natin dapat sayangin ang ating panahon na ikumpara ang ating sarili sa iba. Dapat mas mainam na alam natin kung anong tingin ng Diyos sa atin. Mas mainam na alam natin kung tayo ba ay mayroong pakinabang para sa kaharian ng Diyos. Kung kailangan magbago, kung kailangan ma-reform, sang-ayon sa sinasabi ng salita ng Diyos, gawin natin. Kung tayo ay tinutuwid ng salita ng Diyos, magpasakop. No? Sapagkat ito ang pamamaraan para tayo bumalik sa tamang landas para sa Panginoon. So that's number 1. So tingnan natin yung pangalawa. Whenever remedies of grace are available for sins, we must appropriate. Totoo, may problema ang iglesia sa Laodicea. Marami. Diba? Pero, itong maganda. Ang Panginoon nag-alok ng solusyon sa kanila. So kung ang Panginoon ay nag-aalok ng solusyon para sa kasalanan, dapat gamitin ang mga inaalok na ito. So may pag-asa para sa iglesia sa Laodicea at purihin ng Diyos sapagkat habang dumarami ang kasalanan, ay lalong sumasagana ang kagandahang loob ng Diyos. Katulad ng sinabi ni Pablo sa Roma, Kabanatang 5, talatang 20. So dalawang bagay ang inialok ng Panginoong Jesucristo na solusyon sa kanilang problema. Una, a firm rebuke generating reform. A firm rebuke generating reform. Tingnan niyo po yung verse 18. Sabi diyan, kaya't pinapayuhan kita na bumili sa akin ng gintong dinalisay sa apoy para yumaman ka at ng puting kasuotan na maidadamit sa iyo upang hindi malantad ang nakahihiya mong kahubaran at bumili ka rin ng gamot na pampahid sa iyong mga mata upang makakita ka. Napansin niyo? Itong lahat ng sinabi ng Panginoon sa verse 18, kabaligtaran ng kiniklaim ng Church of Laodicea. Diba? Kiniklaim nila that they are rich, prosperous, and di na kailangan ng anuman. Pero ang assessment sa kanila ng Panginoon, sa verse 18, sila'y dukha, sila'y hubad, at sila'y bulag. Diba? Exact opposite ng claim ng mga taga-Laodicea. They boast about their riches, pero ang totoo, sa mata ng Panginoon, pulubi sila. Ipinagmamalaki nila na sila ay mayroong best treatment sa mata sa buong mundo, pero ang totoo, bulag sila. Diba? Ipinagmamalaki nila na sila ay naging bantog sa kanilang textile industry of black wool, pero ano sa tingin ng Panginoon sa kanila, hubad sila. Kita mo, iba yung tingin nila sa sarili nila, iba naman ang tingin ng Diyos sa kanila. Diba? Ang tingin nila sa sarili nila, I'm okay. Mayaman kami. No? Marami kaming pera. Pero ang sabi ng Panginoon, hindi. Kulang kayo. Pulubi kayo.
Bulag kayo. Hubad kayo. So, kita mo. Ang mas mahalaga talaga ay alam natin kung anong tingin ng Panginoon sa atin. Hindi lamang yung tingin natin sa ating sarili. Lahat ng claim nila nagpatunay na wala silang halaga. Because before God, they are foolish, wretched, and pitiable. This condition of the church in Laodicea warranted no praise, but only firm rebuke from God Himself. No? Nakikita mo, sila'y sinaway ng Panginoon. Diba? Okay ako, Panginoon. Wala na kami kailangan. Kung gusto mong tingnan at pansinin ang mga iglesia dito, unahin mo na yung iba. No? Pero kami, ihuli mo na kami. No? Pero ang totoo, sila dapat ang unahin. Dahil matindi ang kanilang problema at pangangailangan. So maganda, tanungin din natin ang sarili natin, di ba? CRRC, anong tingin mo sa sarili mo? Okay? Anong tingin mo sa sarili mo? Ano ang tingin ng Diyos sa'yo? Diba? Baka mamaya parang Laodicean church na tayo, na tingin natin, ay okay na kami. No? Satisfied na kami. No? Okay na kami sa ganito. Hindi na namin kailangan ng ano paman. Pala ang tingin ng Diyos sa atin, ang daming kulang. Ang daming problema. No? Sakit ng ulo sa Panginoon. Baka mamaya sabihin ng Panginoon, gusto na tayong isuka o iluwa ng ating Panginoon. Pero ito maganda. Dito sa eksena na ito, sa iglesia sa Laodicea, nag-offer ang Panginoon ng gentle admonition. Anong sabi niya dyan sa verse na yan? Pinapayuhan kita na bumili sa akin. Nag-offer pa rin ang Panginoon, no? Ng solution. Gentle pa rin ang Panginoon sa iglesia sa Laodicea. Ang kailangan ng iglesia na ito sa panahon na ito, lumapit sa Panginoon na siya nagbibigay ng lahat. Hindi sa mundo. Kasi naging problema ng church sa Laodicea, naging satisfied siya sa mundo. Sa security ng mundo, sa provision ng mundo, sa prosperity ng mundo, sa fame ng mundo. Nasatisfy siya doon. Pero ang problema, what the world offers are but temporary treatment. Hindi pang walang hanggan. Pansamantalang sagot lamang. Ang kailangan ng iglesia, bumalik tayo sa salita ng Diyos. Ang kailangan ng iglesia, bumalik tayo sa Diyos. Bumalik tayo sa ating Panginoong Jesucristo at kunin natin mula sa Kanya ang lahat ng ating kailangan. No? Ang Panginoong Jesucristo lang ang magbibigay sa atin ng katugunan na pangwalang hanggan. Sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin ang tunay na yaman. Sa ating Panginoong Jesucristo, tatanggapin natin ang pagtakip sa ating kahubaran. Mula sa Panginoong Jesucristo, tatakpan niya ang ating mga mata. No? Hindi tayo mabubulag sa katotohanan. Ang totoo, magiging mulat ang ating mga mata sa katotohanan. Makikita natin ang ganap ang katotohanan. Ang totoong anak ng Diyos, ang totoong iglesia ng Diyos, natatagpuan na ang pagsuway ng Panginoon sa Kanya, masakit nga. Pero tinatanggap niya ito sapagkat mula dito, tinatanggap niya ang matibay na motivation at encouragement na magpatuloy at magbago. So para sa isang totoong iglesia, ang matinding pagsuway ng Panginoon, di ba? Pinapamukha sa atin ng Panginoon ang ating kasalanan, katulad ng ginawa sa Laodicea. Pinapamukha niya sa atin ang ating kahinaan, ang ating kasalanan, nire-rebuke niya tayo. Dapat tanggapin natin yun. Magpasakop tayo. Bakit? Sapagkat pag tinanggap natin ang pagsuway ng Panginoon, tatanggapin natin ang kanyang comfort, tatanggapin natin ang kanyang kalakasan. Hindi lang yan, ang inalok ng Panginoon na sagot sa kasalanan ng iglesia sa Laodicea at maging sa mga iglesia na katulad ng Laodicea ngayon. Pangalawa, a loving discipline producing repentance. A loving discipline producing repentance. Tingnan yung verse 19. Sinasaway ko at dinidisiplina ang mga minamahal ko, kaya magsikap ka at magsisi. Diba? Nasa Panginoon ang lahat ng prerogative para tuluyang isuka o iluwa ang iglesia sa Laodicea. Pero makikita mo kung gaano ka gracious, merciful, gentle, loving
ang Panginoong Jesucristo sa iglesia na ito? Diba? Nag-offer siya. Okay? Para maibalik kita sa tama, I need to discipline you. Diba? Discipline is a means of grace. No? Pamamaraan ng biyaya ng Diyos ang disiplina. Makikita natin yan sa maraming mga talata sa Biblia na ang disiplina ay nagbubunga ng maganda sa buhay ng isang tao. At ang nagmo-motivate dapat sa pagdidisiplina ay galit? Dapat ba pag nagdidisiplina tayo ng mga anak, dahil galit tayo? Hindi. Dapat pag nagdidisiplina tayo sa mga anak, mahal natin ang mga anak natin. Yun ang dapat magmo-motivate sa atin, hindi galit. Pag ang mga magulang ay nagdidisiplina sa kanilang mga anak, dahil sa kanilang pagkakamali, hindi yun pagpaparusa. Yun ay pagmamahal. Diba? The church at Laodicea, may mga totoong Christian sa loob niyan eh. Bagamat maraming problema ang iglesia na ito, wala silang problema sa pera, no? Wala silang problema sa katanyagan, wala silang problema pagdating sa pagiging significant sa society, pero may problema sila sa kanilang kaugnayan sa Panginoon, kinonsider ng Panginoon yung mga totoong Kristiyano pa rin sa loob eh. Hindi niya dinamay lahat. Kinonsider niya yung mga totoong Kristiyano at ito ang dahilan ng Panginoon kaya sila'y dinisiplina. At ang pagdidisiplina ng Panginoon ang pamamaraan niya para sila'y ilayo sa mundo at ibalik sa tamang daan ng kabanalan. Pero ang disiplina, hindi nagtatapos doon lang. Hindi porket dinisiplina, tapos na. Diba? The Lord administered discipline to the church at Laodicea because He wanted them what? To repent. Kaya po, dinidisiplina ng mga magulang ang mga anak, hindi para lang ipakita sa kanila na sila may kasalanan. Totoo yun. Diba? Pero hindi po natatapos doon. Pag nakita ng mga anak na sila may kasalanan, dapat dumating sila dun sa punto ng pagsisisi sa kanilang mga kasalanan. Repentance is the goal of discipline. At ako'y naniniwala, ito ang dahilan ng Panginoon kung bakit dinisiplina niya ang iglesia sa Laodicea. Gusto niya na ang iglesia sa Laodicea ay magsisi. Kaya ang pagdidisiplina ng Panginoon sa kanila ay disiplina ng pagmamahal sapagkat ang gusto niya, bumalik sila sa tamang landas. Bagamat pag dinidisiplina, masakit sa puso. Sino bang masaya pag dinidisiplina? Wala. Masakit ang pagdidisiplina. 'Di ba? Sa mga anak nagkakalatay sa puwet. 'Di ba? Sa mga medyo malalaki na nade-deprive sila. 'Di ba? Ginagawa ng ibang mga magulang, gina-ground sila. Hindi sila pwedeng mag-internet, hindi sila pwedeng mag-computer, hindi sila pwedeng gumamit ng cellphone. So mayroong masakit sa loob yun eh. 'Di ba? May sorrow sa discipline eh. At tama lang naman na may lugar ang sorrow sa discipline, for it ends in repentance, which leads to real happiness. So pagka disiplina ka, nasaktan ng puso mo, pero nagpasakop ka at inamin mo yung kasalanan mo at nagsisi ka at nanumbalik ka sa tamang landas, ang resulta ng totoong kaligayahan. Doon may totoong kaligayahan. No? Hindi yung manatili ka sa kasalanan mo sa mundo, hindi totoong kaligayahan yun. No? Pansamantalang kaligayahan lang yun. Kasi ang dulo nun ay kapahamakan. Pero kung ikaw, bagamat nagdurusa ang puso mo, nagpasakop ka, sumunod ka sa disiplina ng Panginoon, anong magiging resulta? Totoong kaligayahan. Permanenteng kaligayahan. Actually, ito pong mga remedy na ito of grace, magandang barometer no, para sa church. Kung ano yung response ng church sa pag-rebuke ng Panginoon sa kanya, sa pagdidisiplin ng Panginoon sa kanya, nagpapatunay na yung level ng kanyang pagmamahal sa kanyang Panginoon. Para sa mga anak. Malalaman mo kung yung anak mo loving and submissive, kung ano yung response niya sa rebuke mo sa kanya sa discipline mo. Diba? Kung ang anak mo naman ay sutil talaga, makikita mo rin yung kanyang response sa iyong rebuke at sa iyong discipline. Kung nire-reveal ng rebuke and discipline, though loving ang rebuke and discipline, yung totoong condition ng heart. Ganon din sa church. Nire-reveal sa mata ng Panginoon kung ano yung totoong condition ng heart ng isang iglesia, kung ano yung magiging response nila sa kanyang rebuke at sa kanyang
discipline. A genuine child of God is willing to accept both rebuke and discipline for his own benefit. No? For his own benefit. So let's move to number 3. No? Na point na gusto kong bigyan din dito. When sure rewards for those who adhere are promised, we must anticipate. So the Lord, diba, ni-reveal niya kung anong problema ng church sa Laodicea na nagiging dahilan para maging ineffective witness sila dito sa ibabaw ng mundo. So anong ginawa ng Panginoon sa kanila? Diba? Ni-rebuke sila at dinisiplin sila. No? Ito yung mga means of grace para sila'y ma-restore mula sa kanilang kasalanan. At huli, meron namang promise of reward. Makikita nyo po, meron pong progression dito, di ba? Yung mga miyembro sa iglesia sa Laodicea, nahulog sila sa compromise. Kaya naging weak ang kanilang witness para sa ebanghelyo ng ating Panginoong Jesucristo. Anong ginawa ng Panginoon? Ni-rebuke at dinisiplin sila, di ba? Para ano? Magsisi at sumunod. At dito makikita natin, no, yung kagandahan ng agreement between God's sovereignty and human responsibility. Ang Diyos ang nag-i-initiate ng rebuke and discipline. Pero ang church, dapat ang may responsibilidad na tumugon. No, dapat mag-respond tayo. No, the positive response of the church will pave the way for the result. Obedience can determine rewards. Pang-iglesia, tinuwid, pinarusahan ng Panginoon, dinisiplina ng Panginoon, nagpasakop, dapat ang resulta, susunod. Sapagkat ang isang iglesyang masunurin sa Diyos, pinagpapala. At dito, dalawang offer of blessing, no, ang sinasuggest sa atin ni John, no, from the example of the church at Laodicea. Una, a renewed fellowship with Christ. A renewed fellowship with Christ. So this is one of the promises na dapat i-anticipate ng isang church na magsasubmit sa discipline and rebuke ng Panginoon. Mare-restore ang fellowship with Christ. Verse 20. Anong sabi diyan? Narito ako. Ako'y nakatayo sa may pintuan at kumakatok. Sino mang makinig sa aking tinig at magbukas ng pintuan, papasok ako sa kanya at kakaing kasalo niya at siya'y kasalo ko. Familiar kayo sa verse na to? Di ba madalas ginagamit itong verse na ito sa evangelism? Ang sinabi, ang Panginoon ay nasa labas ng iyong pintuan at tumutuktok. Pag binuksan mo ang pintuan ng iyong puso, papasok siya doon. At maninirahan siya doon at maliligtas ka. Mali ang interpretation. Ang tawag po dyan, ginagamit ang verse na ito out of context. Ako hindi naniniwala na yun ang tamang paggamit ng Revelation 3:20. I don't think the Lord Jesus is inviting people here na buksan ang kanilang puso para siya'y pumasok at maging Christian sila. Hindi yun. Context will once again make the meaning of this verse clear to us. Nakita natin sa verses 18 to 19, di ba ang conclusion natin sa church sa Laodicea, sila po ay gumawa ng kasalanan ng pagko-compromise ng kanilang pananampalataya. No? Dahil pinili nila ang alok ng mundo. Anong ginawa ng Panginoon? Sila ay ni-rebuke at sila ay dinisiplina bilang kanyang mga minamahal na anak. Of course, only God knows who are His sheep. And not everyone that professes Jesus is Lord are indeed Christian. Pero yung mga totoong Kristiyano sa iglesia na ito, na nagpasakop sa disiplina ng Panginoon at sa pagtutuwid ng Panginoon, sumunod. Diba? Sumunod sila. So, ano sinasabi dito sa atin sa Revelation 3:20? Hindi po ito nag-aalok ang Panginoon ng relasyon para maging Christian. Hindi ito pang evangelism. Diba? Bigyan ko kayo ng mga halimbawa sa Old Testament, no? At maging sa New Testament, na gumagamit ng larawan ng pagbubukas ng pinto. Halimbawa, dun sa Song of Solomon, sa Old Testament, chapter 5, verse 2, ginamit po dun yung pagkatok at pagbubukas ng pinto dun po sa asawang lalaki na susunduin o susundo sa kanyang asawang babae. O dun pala dun, dinidescribe doon, ganun pala ang kasal sa kanila.
Ano? Pupuntahan ng asawang lalaki ang asawang babae sa kanyang tahanan, 'di ba? Kakatok sa pintuan, pag siya'y pinagbuksan ng asawang babae, siya'y papasok, no? At sila ay magsasama na. Okay? So yun po yung isang paggamit ng pagkatok sa pintuan at pagbubukas nito. Yung isa sa Luke chapter 12, verse 36 to 37. Ang larawan naman ito, yung pong Panginoon ng tahanan, kumakatok sa pintuan pagkatapos ng kasalan. O halos similar sa Song of Solomon. Yung pong mga alipin na nasa loob ng bahay, magbubukas ng pintuan. Pag pinagbuksan nila ng pintuan ang Panginoon ng bahay, sila'y sasama sa celebration. Anong similarity dito sa mga example na ito? Yung pong kumakatok sa pintuan at pinagbubuksan nito o nagbubukas nito mula sa loob, una, merong relationship, pangalawa, may fellowship. So, anong ang point? Diba? The act of opening the door results to fellowship and celebration between those who have close relationship. Kumbaga, yung larawan na ginamit ng Panginoon dito sa Revelation 3:20 na kumakatok siya, pagbuksan siya ng pinto, hindi para maging Christian yung magbubukas ng pinto. Yung pagkatok ng Panginoon sa pintuan at pagbubukas nito, ibig sabihin, pagbabalik ng tamang relationship. Nang close na o meron ng relationship. Hindi naman babalik ang tamang relationship kung walang relationship. Ano? So, nagkaroon ng problema, kaya kailangan i-renew ang relationship. Di ba katulad dito sa iglesia na ito? Nagkaroon ng problema yung iglesia, nag-compromise sila. Lumayo sila sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Diniscipline sila. Nirebuke sila para bumalik sila sa Panginoon. Para manumbalik yung matamis na relasyon. Pero pansinin nyo, ang ganda dito kasi ang Panginoong Jesucristo ang nag-i-invite sa iglesia sa Laodicea para bumalik sa matamis at magandang relasyon sa Kanya. Ay kahit sa katotohanan na tayo mananampalataya na at ang iglesia ay pagmamayari ng Panginoon, ang nag-i-initiate pa rin ay ang Panginoon. Ba dapat mag-i-initiate din tayo No? Pero talagang sadya yatang matigas ang puso natin sa kasalanan. Talagang matigas ang puso ay isip natin sa kasalanan. Talagang rebellious talaga. Kahit mga mananampalataya na. Kasi dito pinapakita pa rin ng Panginoon ng masagana sa kanyang pag-iimbita. Siya yung kumakatok sa pintuan. At nagsasabi sa atin, sa iglesia, papasukin mo ako. Nang sa gayon, ma-restore natin yung ating sweet, warm, na fellowship. Diba? Ang bait ng ating Panginoon. Diba? The invitation of God should cause us joy in our hearts, though it may come from sharp rebuke, painful discipline, pero kung magsasubmit tayo with sweet obedience, there will come sweet fellowship. Diba? Ang sarap. Diba? Hindi talaga nawawala ang ating kaugnayan sa Panginoon. No? Hindi napuputol ang kaugnayan natin sa Panginoon. Ang totoo nga, pinatutunayan na tayo'y sa Panginoon kung ang response natin ay repentance and obedience. Repentance and obedience mula sa ating mga kasalanan. At pangalawa at huling pangako na dapat nating asahan, a glorious privilege with Christ. A glorious privilege with Christ. Verse 21, sabi diyan, ang nagtatagumpay ay bibigyan ko ng karapatang makasama ko sa aking trono, kung paanong nagtagumpay ako at umupo kasama ng aking Ama sa kanyang trono. So hindi lang pala manunumbalik yung fellowship, yung warm communion, pagka tayo nag-repent, after tayo i-rebuke at i-discipline ng Panginoon from our sins. Meron din pangako dito ng makakasama natin ng Panginoon sa kanyang paghahari. Ano kayo tinutukoy ng Panginoon dito na makakasama sa kanyang paghahari? Ang tinutukoy ba ng Panginoon dito ay paghahari niya ngayon? O ang paghahari niya sa darating na panahon, pag bumalik siya? Diba si Paul sabi niya meron tinatawag na already and not yet. Ako naniniwala na ang Panginoong Jesucristo ay naghahari na ngayon sa kanyang iglesia. Pero darating ang panahon na siya'y maghahari ng ganap sa ibabaw ng mundo. Pero hindi pa yan kompleto kasi wala pa yung second coming.
Pag bumalik ang ating Panginoong Jesucristo, itatatag niya ang kanyang ganap na paghahari sa ibabaw ng mundo sa bagong langit at bagong lupa. At ang paghahari na yun permanent. At ako naniniwala, doon makakasama tayo sa kanyang maluwalhating paghahari magpasawalang hanggan. Ito'y pangako ng Diyos sa mga mananampalataya at sa iglesyang totoo. Ulitin ko, hindi porket iglesyang totoo hindi natitisod. Hindi porket iglesyang totoo hindi nagkakasala. Ang iglesia sa Laodicea, totoong iglesia. Sa umpisa, tapat talaga sila. Kaya lang dumating sila sa point na nag-compromise sila, nasilaw sila sa alok ng mundo. No? At ipinagpalit nila ang pagiging tapat na patotoo kay Kristo dun sa kayamanan ng mundo. Pero anong ginawa ng Panginoon? Ni-rebuke sila. Dinisiplin sila para bumalik sila sa tamang fellowship at communion sa Kanya kung sila yung magpapasakop at susunod. Ang sasabi ng Panginoon sa kanila, ipinangangako na maghaharing kasama ni Kristo sa maluwalhating kaharian magpasawalang hanggan sa bagong langit at sa bagong lupa. Anong ini-imply ng katotohanan na ito? Ang totoong mga mananampalataya dapat mabuhay sa mundo na ito na mayroong excitement. Kasi ang naman na nararanasan natin sa mundo ngayon, patikim. Ang totoo, hindi pa natin nararanasan yung ganap eh. Hindi pa natin nararanasan yung buong pangako ng Panginoon na privileges natin. Marami pang hindi nagaganap. Marami pa tayo hindi nararanasan. Marami pang hindi nakukumpleto. Maaaring patikim-tikim. Halimbawa, Lord's Day. Diba? Katulad ng celebration natin ng Lord's Day ngayon. Patikim pa lang to ng totoong Sabbath rest na inaalok ng Panginoon sa kanyang iglesia. No? Yung Sabbath rest natin ngayon, imperfect, di ba? Minsan nagkakasakit tayo, no? Masama ang pakiramdam natin, nakaka-absent tayo, no? Minsan nagiging biktima tayo ng ating mga sitwasyon. Maraming mga nagiging distraction, pero darating ang panahon na mararanasan natin ng perfect, complete Sabbath rest pagdating ng Panginoon sa huling araw. Ganap na kapahingahan. Bakit sinabing ganap na kapahingahan? Wala nang kasalanan. Tatanggalin niya na yon. At yun yung magiging ganap na karanasan natin ng totoong kapahingahan sa Panginoon. So the same here. Bagamat ang Panginoon ay naghahari na ngayon, siya ang totoong hari, hindi pa ganap eh. Diba? Nakikita mo, bagamat siya'y hari, marami pa rin ayaw magpasakop sa kanyang pagiging hari. Lumalaban sa kanya. Diba? Ang sinasabi ng Haring Jesus, meron lamang lalaki at babae. O, anong ginagawa ng mga tao sa mundo? Ipinipilit na mayroong kalahating babae, kalahating lalaki. Nasa gitna. Ano? Kunwari lalaki, iba'y may kunwaring babae. Pinipilit tong kanilang sariling kagustuhan. Naghihimagsik sa hari. Pero darating ang Panginoon sa panahon na ang kanyang paghahari magiging ganap. Ibig sabihin, wala na magre-rebelde sa kanya. Sapagkat aalisin na ng Panginoon ng ganap ang kasalanan sa ibabaw ng mundo. Babaguhin ng Diyos ang mundo. Magiging bagong langit at bagong lupa. At dito, ipamamana ng Diyos ang buong mundo sa buong iglesia at maghahari magpasawalang hanggan na kasama nila. Itong katotohanan na ito ay hindi subjective, mga kapatid. Hindi lang dahil, okay, gusto ko yan, tinatanggap ko yan. Hindi. Ang sinasabi na ito na may pangako ang Panginoon na pagsama sa walang hanggang paghahari, objective truth yan. Bakit? Kaya nga namatay ang Panginoon sa krus para maging hari. Diba? Para maging Panginoon. At totoo, ang Panginoon ay hari na ngayon. Ginagawa niyang kaharian, di ba? Ang kanyang iglesia. At marami mula sa labas ng iglesia. Anong ginagawa ng Panginoon? Pinapasok niya sa loob ng kanyang kaharian. Di ba? May mga hindi mananampalataya, nagiging mananampalataya at sila'y nagiging bahagi ng iglesia. Di ba? Yun ang unti-unting pagtupad ng Panginoon sa kanyang pangako na darating ang araw, maghahari ako ng ganap. Sapagkat makukumpleto ang bilang ng mga magiging miyembro ng totoong iglesia. Wala pong isa sa mga hinirang ng Diyos ang makakaligtaan niya.
Di ba sabi nga sa Bagong Tipan, pagka naipahayag na ang ebanghelyo sa lahat ng hinirang, darating ang Panginoon sa huling pagkakataon. Ibig sabihin, pag naligtas na ang lahat ng hinirang ng Diyos, kumpleto na ang bilang, darating siya. At maghahari siya ng magpasawalang hanggan. So that is something that is founded on the finished work of Christ in history. Yung ginawa ng Panginoon sa kasaysayan, yun ang pundasyon na magiging totoo yung kanyang pangako na darating siya at maghahari siya, magpasawalang hanggan. Ang tanong lang, pag dumating ang Panginoon, ikaw ba'y kasama sa kanyang paghaharian o ikaw ay kasama sa kanyang hahatulan? Dalawa lang naman eh. 'Di ba? So kung merong paghahari ang Diyos at may maghaharing kasama niya, meron din namang hahatulan at paparusahan magpasawalang hanggan. Ang panalangin ko, kung hindi ka pa mananampalataya, isuko mo yung buhay mo sa Panginoon. 'Di ba? Pakita mo kung gaano ka generous, gracious, merciful ang Panginoon sa kanyang anak at sa kanyang iglesia. Abay, lumiliko na ng daan, binabalik pa ng Panginoon eh. Di ba? Ang church sa Laodicea, nag-compromise na nga, nasilaw sa mundo. Pinili yung mundo kaysa sa Panginoon. Anong ginawa ng Panginoon? Dinisiplina, nirebuke hanggang sa bumalik ulit sila, nagsisi sila. No? Sabi ng Panginoon, ni-restore. Ang Panginoon yung nag-initiate para mabalik yung tama, sweet and warm fellowship nila sa Panginoon. At pinangakuan pa nga na kung sila'y magpapatuloy, itatanggap ng ano yung pribilehiyo maghari kasama ni Kristo. No, kung hindi ka mananampalataya, wala kang hope na ganito eh. 'Di ba? Wala kang pag-asa, no, na ikay hahanapin ng Panginoon para ma-restore sa kanya. 'Di ba? Kasi kahit naman tayo mananampalataya na, 'di ba? Nagkakasala pa rin tayo, nahuhulog pa rin tayo sa tukso. Pero dahil tayo mahal ng tunay ng Panginoon, tayo kanyang dinidisiplina para ibalik. Ang pagkaintindi kasi ng iba, pagka dinisiplina, tinutulak palayo. Hindi. Ang Panginoon, kaya nga siya nagdidisiplina para ilagay ka sa tamang daan. Bagamat masakit sa umpisa, pero ang result nito pag nag-submit ka, joy, real happiness, real contentment and satisfaction. Diba? Kung hindi ka mananampalataya, you will not expect all of this from the Lord. Ang expect mo punishment. Eternal suffering in hell. Kasi pag bumalik siya bilang matagumpay na hari, tatapong pa sa impyerno. Would you like that? Would you like that? Kung hindi ka pa Christian, I hope hindi. Kaya ang alok ng Panginoon sa iyo, magsisi ka sa iyong kasalanan. No? Lumapit ka sa Panginoon. Isuko mo yung buhay mo sa Panginoon so that you will have this fellowship with Christ. A sweet fellowship na walang puputol kahit kasalanan. Manalangin po tayo. Aming Ama, maraming salamat sa paalala nyo sa amin sa mga salitang ito, sa sulat ng aming Panginoong Jesucristo sa Iglesia sa Laodicea. Totoo nga po, marami pa ring Laodicean ngayon. Marami pang mga churches ang nasisilaw sa mundo at pinipiling mag-compromise ng kanilang pananampalataya at ng kanilang patotoo. Pero salamat na lamang sapagkat ang aming Diyos ay talagang mayaman sa biyaya at sa awa sapagkat nire-rebuke niya at dinidisiplina niya ang kanyang mga mahal para sila'y bumalik, para sila'y magsisi, para sila'y magpasakop, para sila'y sumunod nang sa gayon tatanggapin nila ang pagpapanauli ng fellowship, restoration into that communion with Christ, at yung pangako na sila'y makakasama doon sa walang hanggan na maghahari sa bagong langit at sa bagong lupa. Let this be an encouragement for us. Isang maliit na church dito sa San Pedro. Wala kaming may pagmamalaki, hindi namin pwede ikumpara ang sarili namin sa iba. Pero ang sana iwasan namin ay ang maging malahininga o maligamgam katulad ng iglesia sa Laodicea. Huwag niyo po sana naisin na kami isuka bilang isang iglesia. Kundi kami po ay matagpuan yung laging tapat sa aming pananampalataya at laging tapat sa aming misyon na maging mabisang patotoo,
maging matapat na patotoo para sa kaharian ni Kristo habang nandito pa rin kami sa ibabaw ng lupa. Magligtas po kayo ng mga hindi pa mananampalataya. Sila ng mga nasa labas ng kaharian. O Diyos, ipasok niyo po sa loob ng kaharian. Nang sa gayon sila po rin ay katulad namin na makinabang at mag-enjoy sa mga benepisyo ng pagiging mamamayan ng langit. Lahat ay itidalangin namin sa ngalan ni Jesus naming Panginoon. Amen.